Guys, time check tayo. Magsi 7 na. Mag 8 na pala, sorry. Magdadive na naman tayo. Handa na natin ang mga gamit natin para sa ating night spur fishing. Night hunting tayo ngayon. Usually dun sa pupunta namin maraming lapu-lapu eh. Sana makakuha tayo ng mga lapu-lapu. Viewers natin sa baguhan natin, sana mag-enjoy kayo sa video natin ngayon. So magbibideo natin na makuha natin mga isda. So yun guys, abangan nyo po, panoorin nyo hanggang sa uli para ma-enjoy nyo kung gaano, mga anong klaseng isda yung makuha natin. Let's go! Yan, pagpabangan natin na nakikita agad tayo ng isang manipis. Napakagandang manipis. Ganda rin ang tago niya. Kuha agad natin yung manipis. Ang sarap ng isdang to. Kahit paksiw, sarap din sa paksiw itong isdang to. Bibihira ito makuha. Banitis. Ito na naman. Nakita na naman ako ng lapu-lapu. Hindi talaga ako masiro sa lapu-lapu. Kasi sa lugar namin talagang marami yung mga lapu-lapu, mga first class na klaseng isdang ganito. Yun no, ganda ng pwesto niya, bullseye. Sa pamamana namin ay lagi kami nakakuha ng ganito, halos ang iba tabi-tabi pa. Dito naka-isa na agad tayo. Sigurado makakasunod tayo ng ganito, makakuha ng klase ng isda. Yung lapu-lapong to. Yun, umihi pa siya, oh. Paihi siya. Kasi nakuha natin siya. Na bullseye. Ayun pa, sige ihi. Kahit merong ang laman yung panat natin ay nag-reload at binaba natin agad. Bumaba tayo agad. Kasi meron tayong nakita isang manitis. Yan. Kahit ganyan pana ko may kargang isda, pinapana ko pa rin yan. Nagre-reload lang ako at pinapana ko pa rin. Ito nga isang manitis. Nakita natin. Tago siya, oh. Katago mukha niyan. Nakalabas naman yung katawan niya. Ayun. Huli. Yan. Kaya dalawa na sila. Hindi lang sila magkasama. Huli. Magkatuhog pa. Huli na yung dalawa. Parehas. Napakaganda. Halos first class na klase ng isda yung dalawang to. Yan. Dito sa medyo mababaw nakita tayo ng buntot ng isda. Nakita ko buntot ng labahita, yun oh. Pero tumago siya eh. Umailalim siya sa kabilang butas. Kaya inanap ko yung magandang pwesto para mapana ko siya. At nakita natin nga dito sa pwestong to. Ayun. Naipit yung isdang to. Madalas talaga nakaka-encounter mga mamamana kagaya namin. Kahit sa mga mamamanang iba na yung isda pag pinana ay naiipit doon sa butas ng bato. Ang gagawin lang, pwede nating balikan ulit, kumuha ng hangin sa taas para mahugot natin yung pana natin kasama yung isda. Huwag natin pipilitin pag hindi talaga kaya. Yan, lumabas na din siya ng kusa, kaya madali ko na siyang nahugot dyan. Naipit talaga siya. Yan. Hindi ko pinipilit na hugutin agad-agad pag naipit siya kasi delikado sa mga mamamana. Alam din ng mga mamamana to, pag maipit yung isda hindi agad nahugot kasi napakadelikado talaga. Baka
maubusan tayo ng hangin sa kakakuha ng isdang ito. Ito pa, isang lapu-lapu. Ang ganda ng pwesto niya, oh. Kung mapapansin nyo, talagang ginawa niya ng butas yung pwesto niya. Magkasya lang siya. Yung hindi ka pa dumapa sa pagsilip sa kanya, hindi mo siya makikita. Kaya ang ganda ng taguan ng lapu-lapong to. Dito sa parting malalim, malapit na sa may buhanginan, eto yung nakita ko, oh. Ang laking buntot, lapu-lapo naman. Nahanap natin yung ulo para ma-headshot natin. Yan, oh. Ayun, bullseye. Yan, ganyan yung ginagawa ko. Madalas binabullseye ko siya para hindi na makatakas, hindi masayang yung isda. Laki niyang grouper. Yan, secure na agad. Hindi siya agad nakawala kasi maganda yung tama sa kanya. Ito naman, kaya kulay niya halos yung damo, yung pula po, oh. Ayan, oh, ulo lang nakita ko. Yan, isang tangkang lapu-lapo, oh. Ang ganda ng kulay niya, batong bato. Kaya yung pakadikit niya sa ganda ng pwesto niya sa kulapo, halos yung kulay niya lang, tapos may bato pa. Sa mga mamana, pamilya na ang mga ganitong klaseng isda, pero kung baguhan ka pa lang, hindi mo gaano mapapansin. Eto pa, isa pang klaseng lapu-lapo, ganun pa rin. Yun, oh. Nakatago siya pero yung katawan niya nakalabas. Yan. Ang tawag nito sa amin tangka pero lapu-lapo siya, tangka nga lang. Sa inyo guys, anong tawag ng klase ng lapu-lapong to? Pwede nyo comment down below. Dito sa amin madalas yung mga isda nandyan lang sa mga bato-bato, kasi madalas namin nakukuha ng mga mamamana yung isdang bato. Dito nga, oh, nakita tayo ng yan, labahita. Ang laki ng labahita. Kahit meron danggit yung pana natin, pinana pa rin natin yung labahita. Hindi ko na nabidyoan yung danggit, pero yung labahita binidyo ko kasi ang ganda ng pwesto niya. Nakalabas na siya. So yun guys, ito yung kabuang kuha natin ng mga lapu-lapo. Huwag niyo naman kalimutan mag-like and subscribe. Salamat!